Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Yung tungkol po sa kaligtasan po ng Kristiyano, naniniwala rin po ako na ang Kristiyano po ay hindi lang po nanatiling ligtas, kundi meron daw pong tinatawag na pagpapakabalal pa sa habang nabubuhay. Gano po ito katotoo po sa Biblia? Alam mo, ang tunay na kaligtasan, yung kaligtasan na nandoon ka na sa point na babaguhin na o binabago na ng Diyos yung iyong katawan. Yun ang kasakdalan ng kaligtasan. No? Pero sa mundong ito, marami kang kaligtasan na pwedeng sabihin. Naligtas ka sa kapangyarihan ni Satanas. Pwede yun. Pero yung naligtas kay Satanas, kung minsan bumabalik kay Satanas yun, naligtas ka sa kasalanan. Pero minsan, yung naligtas sa kasalanan, bumabalik uli sa kasalanan. May ganun pangyayari. Babasahin ko muna para patunayan ko sa'yo. Sa Colosas, sa Efeso 2:1 hanggang 5, babasahin natin. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun, naligtas yun sa biyaya. Saan naligtas? Doon sa kasalanan. Inalis ka sa kasalanan. Dinala ka kay Kristo. Yun. Pero may possibility na yung naalis sa kasalanan, nakakilala kay Kristo, mabalik uli. May possibility yun. Kaya hindi pa sakdal na kaligtasan agad yun eh. You have to continue at ang sakdal na kaligtasan yung katapusan na. Kasi yung nakakilala kay Kristo, pwedeng mabalik uli sa kasalanan. Ikalawang Pedro 2, versikulo 20. Basa. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Nakatakas na sa pagkahawa sa sanlibutan, nakaalis na sa kasalanan, muling mahalubiluhan at madaig niyaon. Lalo pang sasama ang kalagayan niya kaysa sa una. Ganun yun. Kaya, para lang yan yung TB. Ano po yan? May TB ka, ginamot mo. No? Ngayon hindi mo kinumpleto ang panggagamot. Bumalik. Opo. Mas mabigat pagalingin. Ganun pala yun. Mas matindi ang dating niya. Ganon yung kasalanan, Pagka yung kasalanan, naalis ka na, hindi ka nag-iingat, nahalubiluhan ka uli ng sanlibutan, mas matindi ka. Lalong sasama. Lalo pang sasama. Kasi may dahilan yun, kaya lalong sumasama. Kung dati isa lang ang espiritong masama na nasa iyo, nagsama pa yun ng iba, marami ka ng demonyo sa katawan. Basahin natin ang 12:43 ng Mateo. Tatapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong.
Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Kaya mas masama dahil dumami na espiritong masama. Kaya alam mo, ang ganap na kaligtasan, hindi ko mo naligtas ka na sa kasalanan, okay na. Kailangan mo magpatuloy sa pag-iingat, sa pagbabata, pagtitiis, magpatuloy ka sa pagsunod. Para makarating ka dun sa kasakdalan ng kaligtasan, yun na nga yung pag nabuhay na maguli ang mga patay, papalitan yung katawan mo. Pakinggan mo 15:51 ng unang Korinto. Patuloy. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayan. Kaya doon na yun ang pagtatagumpay, that is victory. Opo. Yung obtained, victory obtained or fulfilled. Pag sa pagkabuhay magulit patay, titindig ka, papalitan niyang katawan mo. Bawa, duling ka. O ikaw ay kuba. Opo. O meron kang defekto. Pagkabuhay magulit, papalitan. Pati yung laman na yan, aalisin na. Papalitan na ng walang kamatayan bago ka dalhin sa langit. Yun ang ganap na kaligtasan, kapatid. Kaya habang naghihintay tayo noon, ngayon, naligtas na tayo sa kadiliman, naligtas na tayo sa kasalanan, nakakapaglingkod tayo sa Diyos, magpapatuloy ka, magtitiis ka para wag kang madiskaril. Kasi maaari ka pang madiskaril mahalubiluhang muli ng sanlibutan Kaya magtitiis ka, at ang sabi, Apokalipsis 2:10. Pakinggan nyo. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sabi, magtapat ka hanggang kamatayan. Hindi lang naman basta magtatapat. Nasa 10:22 ng Mateo, sabi ganito. At kay kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, tatapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayon, ang magtitiis, ang mananatili hanggang wakas. May translation na nakalagay dyan, mananatili. May translation naman, ang magtitiis hanggang wakas. Ing bata ang gaman king kapupusan, itimurin miligtas siya. Sa 10:22 naman sa English version, ang sabi, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Sa Kastila, ang pagkakasulat, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportaré hasta el fin, este será salvo. Ang maliligtas, yung magtitiis hanggang wakas. Yun ang sagot, kapatid. Tama na. Maraming salamat po, Brother Ernie. Okay, salamat po. Ano po ba ang mga katunayan na ang Biblia ay totoo at karapat-dapat na paniwalaan? Aba, hindi ba kayo naniniwalang dapat yung igalang ang tatay niyo at nanay niyo? Naniniwala ba kayo ron, kapatid? Oo. Ako kasi naniniwala na mabuti na ang anak igalang ang magulang. Naniniwala rin ako na totoo yung sinabi ng Biblia
na ang lalaki dapat niyang mahalin ng kanyang asawa. Huwag niyang pagmamalupitan. Naniniwala rin ako na dapat ibigin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Ang love your neighbor as yourself. Di ba tama yun? Tama yun. Na mamahalin mo yung kapwa mo tao, yung iyong kapitbahay. Hindi ba totoo yun? Sabi ng Biblia, pagkakain ka, maghugas ka ng kamay. Tama ba yun o hindi? Tama yun. Kahit tanungin nyo, doktor, tama yun eh. Alam nyo, ang infectious diseases, 90% of infectious diseases nanggagaling sa hindi paghugas ng kamay. Tanong nyo mga doktor. Pero, kung naghuhugas lang tayo ng kamay, hindi tayo madalas madadayariya, mai-influenza, magkakaroon ng SARS. Tinan niyo yung doktor na nagtatrabaho sa ospital. Ting may pasyente, bawat pasyente, hugas ng kamay para wag mai-transfer yung mikrobyo ng unang pasyente sa pangalawa. Eh sabi ng Biblia, pagka ikaw daw ay kakain, maghugas ka ng kamay. Eh totoo ba yun o hindi? Totoo yun eh. Kahit sa siyensya, naniniwala ron. Sabi sa Biblia, huwag kang sisiping sa babae sa panahon na siya'y may regla. O, tama ba yun o hindi? Di tanungin mo, doktor, mga OB and gynecologist. Tama yun. Masamang yung babae sinisipingan nang siya ay may regla. O, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumalan. Babae, bagong panganak. Hindi pa tapos magdimon, sabi ng matatanda. Bawal sipingan. Nasa Biblia yun. Ano ibig kong sabihin? Lahat naman ang sinasabi sa Biblia, karapat dapat paniwalaan eh. Ano ang pruweba? Unang-unang moral. Unang-unang isip, ang konsyensya. Konsyensya lang, moral, common sense. Dapat ka nang maniwala sa Biblia. Sabi ng Biblia, nang pasimula nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Tama ba yun? Meron ng langit, meron ng lupa eh. Hindi naman drawing yun eh. Meron ng lupa, tinatapakan mo nga eh. Sinabi ng Biblia, meron daw bukal ng kalaliman. Kailan isinulat yon? Panahon pa ni Moises, mag-4,000 taon na. Meron talaga naman palang bukal ng kalaliman. Yung aqueous layer of the earth. Kung asan yung mga tectonic plates ng mundo na nagkabasag-basag na, kaya ngayon lumilindol. Kailan nalaman ng siyentipiko yan? Nito lang 19th century. 4,000 taon na nakasulat sa Biblia. Sabi sa Biblia, 40:22 ni Isaias, ang mundo raw may circle, bilog. Di ba? It is he that sitteth upon the circle of the earth. Ang sabi, di ang mundo bilog. Kailan nalaman ng taong ang mundo bilog? 3,000 taon lang nakasulat yan, Brother Josel. Opo. Kailan natin nalaman ang mundo bilog? May sphere. Kailan? Noon lang makuna ng mundo ng retrato mula sa outer space. Nung magpadala na ng satellite, kailan lang yan? 20th century na yan. Opo. Therefore, the Bible is surrounded by facts, figures, history that will prove the authenticity of this book in its entirety. Kaya po, kapatid, huwag nyo nang pag-alinlanganan ng Biblia, mahalin nyo na misis nyo. Yan, sabi ng Diyos yan. Diba, nung una hindi pa ito na book, scroll. At ano po ang sa gradual na pagdating ng mga taon, di ba? Wala bang mga biases na ginagawa yung nag-copy, yung writer or the translation? Kung ang punto mo, kapatid, Oo. kung ang punto mo, yung biases ng mga translators ngayon, do away with their biases. You can look for a Bible that was translated without biases or without vested interest from the translators. Meron sa mundo ngayon na Biblia na kung tawagin Oxyrhynchus Papyrus that was written 3rd century of our common era. Nandun yan sa mga museum sa British Museum, nasa Amerika, nasa Ehipto, nasa Inglaterra. Kung gusto mong maglibot, pwede ka maglibot. Meron tayong Dead Sea Scrolls. Meron tayong Latin Vulgate na isinulat noong 4th century AD. Meron tinatawag na Codex Sinaiticus, merong Codex Vaticanus, may Codex Washingtonianus. Matatandang salin ng Biblia yan na ang edad ay magdadalawang libong taon na ngayon. Ano ang ibig ko sabihin?
If you are doubtful of any later translation of the scriptures, then do away with those translations and go as far as the original manuscripts that were written in Hebrew and in Greek. If you cannot find the original, the manuscripts, the eldest of translations, wala pa po nung vested interest. Wala pa po nung kung ano-anong mga religious inclination yung mga writers and translators. Kaya po ang Biblia, napakaraming pruweba na yan ay totoo. Pati ang siyensya, nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Ang halimbawa, sa Biblia may nakalagay na Haring Sargon sa kaharian ng Assyria. Sa matagal na panahon, hindi po naniniwala ang iba sa Biblia dahil mali daw yon. Wala naman daw Haring Sargon dun sa kasaysayan ng Assyrian Empire. Pinag-aralan nila yung Assyrian Empire, wala nakalagay na King Sargon. Sa Biblia may nakalagay King Sargon sa Assyrian Empire. Hindi sila naniniwala sa Biblia, tinakwil nila ang Biblia. Kamakailan, nitong 20th century, nakahukay sila ng isang limestone, ng isang bato na nakalagay doon ang pangalan ni King Sargon of Assyria. Nakakita sila ng ebidensya, physical evidence, na talagang meron palang naghari na King Sargon sa Assyria. Ano ibig sabihin? Mas kumpleto pa yung Biblia dun sa ulat ng Assyrian Empire. O paano ka pang hindi maniniwala sa Biblia niyan? Ito pa isa. Sinasabi sa Biblia sa Mateo na nung hinisingil si Jesus ng buwis, sabi ng mga Pariseo, dapat mambumis kay Cesar? Sagot ni Kristo, pakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Pinakita nila sa kanya ang isang denaryo. Tinanong sila ng Panginoong Jesus, kaninong retrato yung nasa denaryo? Kay Cesar ka. Kung gayon, ibigay nyo kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. O ngayon, sino ba ang Cesar nung panahon ni Kristo? Si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. Mga emperador ng Roma yan. Kamakailan, nakahukay sila sa Samaria ng coins na ang nakalagay na retrato kay Cesar. Nagpapatunay na yun sinasabi sa Mateo 22-21, talagang totoo yun, nangyari yun. Meron talagang dinaryo o pera na ang nakalagay na retrato ni Cesar. Na yung Cesar na yun, yun ang Cesar nung nandito pa sa lupa ang Panginoong Jesus. Kaya ang Biblia po'y totoo sa lahat ng paraan pinatutunayan ng siyensya, ng history, ng moral, pati nga ng common sense, magpapatotoo ka na ang Biblia totoo eh. Sabi sa Biblia, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. O di ba tama naman yan? Miski nga sa budhismo na lang, maniniwala ka dyan eh. Yan po ang sagot natin, kapatid. Tatanong ko lang po kung bakit bawal yung magsuot ng alahas at magpaputo ng buhok. Magsuot ng alahas? Pagputol ng buhok. Alam mo kapatid, ganito eh. Lahat ng aming tinuturo sa samahan nanggagaling sa Biblia. At ang Biblia, kahit sa Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante, kahit anong Biblia, mababasa mo yon. Actually, ano naman yan eh. Isang aral yan na itinuturo doon sa gustong magbanal. Ano kapatid na Luz? Sa 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasama sa mabubuting gawa ng isang babaeng nagbabanal na ang babae gagayak ng mahinhing damit. Yan. Kung nagbabanal, hindi ka magbibihis ng ala Priscilla Almeida na o kaya ala Talia na ngayon yata marami yung nauuso sa mga noon times yun na nahuhubo talaga yung tirintas dito eh. Yung lumalabas talaga yung dibdib.
Ayun, bawal po yun sa babaeng nagbabanal. Siguro, miski yung mga madre sa Katoliko, di ba? Makikita nyo yung madre, nakakita na ba kayo ng madre naka-micro-mini? Hindi po. Ha? O tapos tad-tad ng alahas? Hindi po, wala naman eh. Ayun. Wala kang nakitang madre na naka-lipstick. Tapos, naka-eyebrow pencil, tad-tad ng makeup. Tignan mo yung madre, sa paniwala nila, nagbabanal sila. Simple ang damit. Yun ang sinasabi sa Biblia eh, na gayon din naman ng wika, pakilagay sa screen, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok o perlas o damit na mahahalaga. Meron kasing damit na pinalamutian ng katakot-takot na mga ginto-ginto eh. Bawal sa Kristiyano yun. At siguro, kahit na hindi Kristiyano, nag-iisip ka lang, lalabas ka ng tad-tad ka ng adorno, baka hindi ka na makauwi ng buhay ngayon eh. Lalo na kung mamamalengke ka, ang lalaki ng mga adorno mo, paghahablutin ka ng snatcher eh. Siguro sa common sense na lang eh, maiisip mo na sa panahong ito, hindi maganda yung maraming ganung burlolo eh, no? Pero sabi ng Biblia, utos kasi yan ng bagong tipan na ang babae gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman, mahinahon, hindi yung mga hiyas-hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa babae ang magpakabanal sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Yun ang sinasabi kasi ng Biblia, kapatid. Hindi namin utos yun, utos ng Biblia yun. Okay, thank you. Ano ang difference ng Holy Ghost sa Holy Spirit? It's one and the same entity. But the Holy Ghost in the Bible is sometimes, or is used always, to speak of that person in the Godhead, which is called the Holy Ghost. But the Holy Spirit, or a Holy Spirit, is used variably in the Bible. Kasi tinatawag ding Holy Spirit of God, tinatawag ding Spirit of God, yung Spirit of Wisdom, Spirit of Knowledge. Spirit din yun eh. Marami yun. Pero when we speak of the Holy Ghost, that is the Comforter. Yung tinatawag na Paraclete. Yung tinatawag na Holy Ghost sa Biblia. Kung saan sinabi ni Kristo, dapat ang tao ibautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po ang Espiritu Santo. Bukod yun, dun sa 7 pang Espiritu ng Diyos na sinasabi sa Biblia. May Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaalaman, Espiritu ng takot. Yan, mga galing sa Diyos yan. Magkakaiba po yan, kapatid. Nung po kasing January 3, bago yung mass indoctrination nung January 5, nagkaroon po ako ng isang magandang panaginip na maaaring kayo o ako ang involved. Meron po kasi akong nakitang isang hayop na kung titingnan mo ang katawan, ang balahibo po niya, balahibo ng tupa. Ngunit, ang kanyang ulo, may sungay. At ang bahaghari, nakapaikot sa kanyang ulo. Yung po ba rainbow? Nakapaikot sa kanyang ulo. Meron pong dumating na 3 tao na puro nakaiting. May dalang lubid na may panilo. Ang isa pong yung pong isa nakilala ko, yung dalawa hindi. Yung pong pagkakataon na yun, nasipa ako nung apo kong alaga, nagising ako. Yung pong isa nakilala, sa pagkakakilala ko sa kanya, yung pastor ng Shepherd Boys. Ano po ibig sabihin nun? Di, magaling po yung inyong panaginip. Yun nga po eh, kaya... Pinakita na sa inyo yung pastor na yun, maitim. Nakaitim. Sa Biblia po, simbolismo ng kadiliman, yung itim. Yun nga po eh. Kagaya po nung kabayong
Nasa Apokalipsis 6. Kabayong maitim, simbolismo ng salot yon. Buti nakilala nyo. Dapat lumayas na kayo roon. Ay wala naman po ako ron eh. Kaya nga po ang sabi ko sa inyo, baka kayo o ako ang involved. Kasi dahil doon sa tupa na ang ulo may sungay, pero Yung pong ulong may sungay, okay po yun. Yung pong sungay, larawan po yun ng kapangyarihan ng Diyos. ayun, salamat po. Nasa Apokalipsis po yun. Opo. Yung tupa naman, larawan yun ng tao ng Diyos. Pakinggan nyo sa Ezekiel, sa Kapitulo 34. 4:31 ng Ezekiel, ito po ang sabi. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya yung pong tupa, larawan yun ng tao ng Diyos. Tao niya na nasa kanyang pastulan. Tapos sabi niya, yun namang rainbow nasa kanyang ulo. Opo. Ang rainbow po, sagisag ng tipan ng Diyos. Ibig sabihin, yung tao na yon na nakalarawan sa tupa, nasa ulo niya yung tipan ng Diyos. Ang rainbow, tipan po yun. Simboliko ng tipan. Pakibasa yung Henesis. Sabi po yan sa 9 at ang talata po ay 13 ng Henesis. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Ayan. Tanda po ng tipan yung baghari. Ibig sabihin, yung taong nakita nyo, parang representasyon ng tipan. Sa kanya yung tanda ng tipan ng Diyos. Tapos, tupa pa siya na may sungay. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng Diyos doon sa tao. Wala natin kung sino pong tao yun. Yung pong katanungan ko ay nahangit po sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sumasaganang habang nandun sa atin, ialay ninyo sa inyong handog na buhay, yan handog sa buhay na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay karapat-dapat sa pagsamba ay pagsamba ninyo sa Diyos. Paano niyo po ba ito may papaliwanag? Ano po ba ang tamang pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba po sa Diyos ay maraming bagay. Halimbawa, ang pagsamba sa Diyos, yung pagsamba sa pangalan niya. Sabi ni David sa 138:2 ng awit ganito, Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Alam mo, yung pagpangalan lang ng Diyos, masasamba ng tao yun eh. Pag iginagalang mo yung pangalan niya, hindi mo ginagamit sa walang kabuluhan, nire-respeto mo yung pangalan ng Panginoon, sinusunod mo yung kanyang utos na huwag mong babanggitin yun basta-basta, pagsamba na po sa Diyos yun eh. Yung pagluhod, pagdalangin sa Diyos, pagsamba yun. 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yung pagyukod, yung pagluhod sa pananalangin, pagsamba po sa Diyos yun. Ngayon yung sinasabi nyo na sa 12:1, alang-alang ang wika sa mga kahabagan ng Diyos, ating iharap ang ating mga sarili na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun yung pag-aalay ng sarili, pagsamba rin sa Diyos yun eh. Paano po ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos? Inihahandog ko yung sarili ko sa Diyos. Paano ko gagawin yun? Sasabihin ko lang basta, parang born again. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ayun, ganun ba yun? Dadaldal lang ako. Ano ang kahulugan ng pagsamba sa Diyos sa 6:13 na pag-aalay ng katawan? Pakinggan nyo. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan.
kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad siya nangabuhay sa mga patay, Paano? at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Ang paghahandog po sa Diyos ng ating sarili, yung maging kasangkapan tayo ng kanyang katwiran. Bawa, katwiran ng Diyos, maawa ka sa wala, sa pulubi. Pagka ikaw ay naglimos sa pulubi, nagamit ka ng Diyos na kasangkapan para makaraos yung pulubi, pagsamba sa Diyos yun. Paghahandog ng sarili na bilang kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. Halimbawa, merong nag-aaway na mag-asawa, napaliwanagan mo, napacify mo, napagkasundo mo, kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. Pagsamba po sa Diyos yun. Bawa, tatawid ka sa kalye, kakita ka ng matandang bulag, walang aakay, inakay mo hanggang nakatawid. Pagsamba po sa Diyos yun. Lahat ng paggawa ng kabutihan na ginagamit natin yung ating sarili, pagsamba po sa Diyos yun. Ganun po yung kapatid. Brother Eri, ba't po pag nananalangin ako parang hindi ramdam ng Diyos? Para po? Hindi ramdam. Hindi po ganon. Hindi nyo pwedeng hatulang ganon. Kasi hindi naman tayo pag nanalangin, gusto nyo nanalangin kayo ngayon, mamaya meron ng sagot. Si Abraham po'y nananalangin magkaanak siya Bata pa siya nung manalangin nung magkaanak siya meron ng 100 taon siya Ang Diyos naman po kasi hindi mo pwedeng apurahin. Alam ng Diyos kung kailan yung tiempo na dapat niyang ibigay yung hinihingi mo. Meron lang po tao mainipin. Kaya kailangan, ang sabi ng Biblia, magmatiagain kayo sa pananalangin. Nasa Roma, Kapitulo 12. Ganito ang nakasulat. Yan po'y nasa 12. Magagalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiagain sa pananalangin. Kailangan po tayo maging matiyagain sa pananalangin. May kawikaan ng Katoliko, di ba? Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. Kaya kung matiyaga kang manalangin, pakikinggan ka. Ganun po ang Diyos. Magtsatsaga lang tayo Baka mamaya nanalangin ka minsan, umayaw ka na. Tinan ninyo yung halimbawa ng Panginoong Hesus, nasa 18:1 ng Lucas. Pakinggan nyo po. Basa. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Nagturo po ng talinghaga ang Panginoong Hesus na ang sabi, sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag silang manlupaypay. Ano po ibig niyang ipakita ng talinghaga? Tuloy natin ang basa, kapatid na Luz. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao. At siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagi ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Ayun, tingnan ang sabi nung talinghaga ni Kristo. Merong isang babaeng baon na api. Pupunta siya dun sa hukom. Iganti mo naman ako, sabi nung babaeng bao. Yung hukom, liko, hindi nagpipitagan sa tao. Hindi pinapansin yung babaeng bao. Balik lang balik yung babaeng bao. Nabuisit yung hukom. Binabalik-balikan ako nitong babaeng bao. Gaganti ko na nga ito. Kahit liko yung hukom, napilitan siyang gumawa ng mabuti doon sa babaeng bao, ginanti niya. Lalo naman ang Diyos. Hindi naman siya liko, no? Pagka lagi kang bumabalik, Panginoon, gabi, naririto po uli ako sa paanan mo, mihingi po ako sa iyo ng tulong, wala pong trabaho, mister ko. Sana po tulungan mo kaming makaraos ng maayos sa buhay. Umaga uli, hingi ka uli ng tulong. Nakakaisang linggo ka na, wala pang trabaho, mister mo. Tumigil ka na. Ikaw pala, sabi ng Diyos, loob niya, di ka pala matiyaga, bahala ka sa buhay mo. Pero kung matiyaga ka,
na hindi ka tumitigil ng paghingi sa Diyos na laging pag lumalapit ka sa Kanya, umaga at saka gabi. Kasi umaga at gabi ang sinasabi dyan eh. At hindi baga, igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. At siya'y may pagpapahinood sa kanila. araw at gabi, mananalangin ka sa Diyos. Yun po, huwag kayong magsawa dahil kailangan po natin ng Diyos sa araw-araw na ating buhay. Bakit hindi raw masama yung magsinungaling at pumatay ng pakikipaglaban sa kanilang iniiudulo na kanilang sugo daw? Pagka ikaw ay pumatay dahil sa sugo, ikay maliligtas. Wala pong ganun sa Biblia, kapatid. Eh, Invento lang po nila yon na ang mamatay at makapatay dahil sa sugo, ligtas. Wala po sa Biblia yon. Si San Pedro nga nung huhulihin si Kristo tinaga ni Pedro si Malco Yung tenga natanggal Ayun sabi ni Kristo kung totoo yung aral nila ang pumatay dahil sa sugo. Pedro, ba't tenga lang? Sana liig. Sana ginano ni Kristo. Hindi. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, isauli mo yung tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Ayun. Ayaw ni Kristong manakit si Pedro. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya uli yung tenga, nilagay niya. Ayun, pinagmilagruhan niya pa nga si Malco pagka yung sinasabi niyong relihiyon ng masusunod, siguro sasabihin, Pedro, bakit tenga? Napakabobo mo. Lieg ang dalihin mo. Sana ganun. Wala po doon. Hindi po sa Biblia nang galing yung diwa na yun. Itatanong ko lang po, ito pong tungkol, una po ito pong tungkol sa sa Lucas 16:1 hanggang 9. Opo, ano po ang tanong niyo to? Dito po sa 9 kasi, para pong sumasang-ayon at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kapakinabangan ng ang kayamanan ng sanglibutan ito. Maubos man ito ay may tatanggap sa inyo sa tahanan ng walang hanggan. Ang tanong ko po, hindi po ba masama ang maging sinungaling? Opo. Bakit po sila sumasang-ayon ng Panginoon dito? Kasi po sa binabasa ko ng Bible, sa akin pong pagkakaunawa, sa talata 9 po, atang sabi, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutan ito. Maubos man, ito ay may tatanggap sa inyo sa tahanan ng walang hanggan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Brad Eli? Yun po sinabi ni Kristo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Yung kayamanan ng sanlibutan. Dalawa po kasing klase ang kayamanan kapatid. Isang kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga o ng kalawang at hindi nahuhukay ng magnanakaw. Nasa 6 po yan ng Mateo. Meron namang isang kayamanan ng sanlibutang ito. Yan nga po yung pera, yung ginto, yung pilak, yung ibang kayamanan. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, kasi kinuwento niya yung ginawa nung lilong katiwala ang sabi ni Kristo, ginawa niyang halimbawa yung ginawa nung lilong katiwala, mapapaalis na rin siya sa pagkakatiwala. Ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya. Ilan ba utang mo sa akin? 100. O sige, isulat mo na lang ng 50. Ikaw, ilan ang utang mo sa akin? 200. Sulat mo na lang 100. Kinaibigan niya yung mga may utang doon sa Panginoon ng lilong katiwala. Kaya, sabi ni Kristo, matalino itong taong ito na lilong katiwala. Alam niyang mawawalan na siya ng pwesto, pero may tatanggap pa sa kanya pagka wala na siyang pwesto. Kasi sabi nung lilong katiwala, magdukal ng lupa, hindi ko kaya. Pwedeng
Magbukal ng lupa, mahina siya. Tapos, magpalimos naman, nahihiya naman ako, sabi niya. Eh, anong gagawin ko? Inisip niya nga yung stroke na yun, ha? Oy, 50 na lang. Total, maaalis na rin lang ako. Mayaman naman yung may-ari nung kayamanan na yun, eh. Ikaw, 100 na lang. Sulat mo. Ayun. Nakipagkaibigan siya dun sa mga nagkakautang sa kanyang amo. Para kung mawala na siya sa trabaho, meron siyang lalapitan sa oras ng kagipitan. Kaya sabi ni Kristo, tinuro niya ngayon sa mga alagad, kayo man, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng sanlibutan. Kaya yun po ang ginagawa ko eh. Pagka ako may pera, tumutulong ako sa kapwa ko tao. Dahil, ang tutulong sa'yo, yun ding tinulungan mo eh. Pagka nagipit ka po, tutulungan ka rin nila eh. Basahin natin ang Kawikaan. Yan po'y nasa 27 at 10 ng Kawikaan. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. Bakit? At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Bakit? Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Kita nyo? Yung kapwa-tao na malapit, mas maigi yung kaysa sa kapatid mo. Bawa, may kapatid ka nasa Mindanao. Eh, nagipit ka ngayon. Yung misis mo yung mga anak, hihiram ka ng sasakyan. Tatawag ka ba sa Mindanao, pahiramin mo ako sa sasakyan mo, kapatid mo yun. Yung kapitbahay mo may sasakyan, yun ang malalapitan mo eh. Kaya inutos ni Kristo, yung pera, huwag mong suswapangin. Ipakipagkaibigan mo yan dahil yan ay magbubunga ng maganda sa'yo. Yun po ang ibig sabihin. Brother Eli, sabi niyo po, kapag ang tao po ay sinusunog o kinikremate, ito po ay bawal na bawal po sa Biblia. Yun po ang tanong ko po. Alam po nyo, ganito yung kapatid. Sa Biblia, ang sinasabi ko, nung araw sa panahon ng mga Hudyo, ang kinikremate yung mga taong masasama. Yun ang kaugalian sa Hudyo. Halimbawa, yung nag-asawa ng mag-ina, kinuha niyang asawa, dalawa pareho, pinagsabay niya. Inuutos ng Diyos na yung tao na yon ay sunugin. Pati yung dalawa niyang napangasawa. Kasi masama rin naman tong mag-inang ito. Biro mo pumayag sila sa pagsabayin sila ng isang lalaki. Eh, matindi yung katarantaduhan nitong mag-ina na to. Mabuti, basahin muna natin yung kapatid na Willie. Yung mag-inang dapat na sunugin. Pati yung kanilang nakuhang asawa. Yan po'y nasa 20 at 14 po ng Levitico. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy, kapwa siya at sila, upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ayun, para wag ang wikang magkaroon ng kasamaan sa inyo, sabi ng Biblia ay susunugin sa apoy, siya at sila. Yung lalaki, pati yung kanyang mag-ina na napangasawa. Masama po. Talaga naman masama yun eh. Ngayon, yan po kaugaliang Israelita nung araw sa turo ng Diyos kay Moises. Ngayon, later, kaya sabi ko, ang Kristiyano po, inililibing talaga. Actually, yung nanay ko, inilibing ko. Yung aking ama, inilibing ko rin. Andito nga yung libingan ng aking ina sa loob ng compound. Yung sa aking ama, nasa Kalumpit, kinukuha namin, hindi pa raw 7 taon bago raw makuha. Ngayon, kasi yun po ang kaugalian ng Kristiyano na inililibing yung kanilang mga patay. Kagaya ni Lazaro, inilibing, si Kristo inilibing din, di po ba? Yun ang kaugalian ng Kristiyano, kaya yun ang gusto kong masunod. Minsan, meron kaming isang kapatid sa Amerika, yung tatay niya, hindi naman namin kapatid. Hindi namin kapanampalataya, sa madalit sabi. Eh, namatay yung tatay niya sa Amerika. Gusto nung mga kamag-anak, dalhin sa Pilipinas. Eh, pinaprocess yung papel para madala. Aba, ang gagastusin daw, 1 milyon.
Aabot daw 1 milyon. Wala naman po akong perang ganun, kapatid na Eli, para madala ko sa tatay ko sa Pilipinas. Eh di sabihin mo ako sa mga kamag-anak mo, doon na lang ilibing sa Amerika. Total, pareho rin yun. Eh mahihirapan daw silang dalawin yung libing. Pagka Todos Los Santos. Yun nga ako hirap dyan sa mga dalawa na yan no? Kasi kung 11 silang anak, pupunta pa sila sa Amerika para madalaw. Ngayon, pagka raw ikin-remate, walang gastos. Dadalhin lang sa kapirasong bote, makakauwi na rito, pwede niya lang ibulsa. Pwede mo ba i-cremate? Sabi ko, di bahala na kayo magpasya, ayaw kung makialam dyan. Unang-una, hindi naman kapatid natin yung tatay mo, kako. Hinihingi lang po ako ng opinion. Kung doon ka makakatipid, okay lang naman kako yun Sabi ko gano'n. Yun. Pero, di po namin turo yun. Hindi namin itinutulong i-cremate ang isang tao. Ang tatanong ko lamang po, dahil sa dami ng relihiyon ho ngayon, ano po kaya ang maililigtas na relihiyon sa darating na paghukom ng Panginoon? Siyempre, ang ililigtas ni Kristo, yung sinasabi niya sa Biblia. Wala hong iba. Iisa lang naman ang totoo Yung nasa Biblia. Kaya nga doon kami umanib Tayong lahat dapat doon mag-affiliate sa nasa Biblia. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ayun. Yung narinig namin, yung aral yung nakita nilang pagtuturo ni Jesus, yun ang ibinabalita namin sa inyo upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin, sabi ng mga apostol. Kaya tayo, we have to establish fellowship with the apostles. By what? Tuloy. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung sinulat nila, yun ang ating tatanggapin. Doon tayo sasapi sa nakasulat. O ano man yung aral na yun sa kanyang kabuuan, yun ang ililigtas. Hindi po pwede yung magtatayo ang tao ng kanya-kanya reliyon tapos ligtas din. Wala akong karapatan ng taong magtayo. 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo niyaon. Ano ho ba yung bahay na Diyos lang ang may karapatang magtayo? Pakinggan niyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ayun, ang bahay ho ng Diyos, yung iglesia. Walang karapatan ng kahit sinong magtayo nun. Ang Diyos lang ang nagtayo nun. Tayo ngayon, hindi na tayo magtatayo. Sasapi na lang tayo dun sa iglesyang nasa Biblia. Yun ho ang totoo. Yung nasa Biblia. Hindi kami kami man sumapi rin doon. Mga yun, mga iglesia ngayon, mga tinayo ng tao yan Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos because of their ignorance of the righteousness of God at sa pagsusumakit nilang maitayo ang sa kanilang sarili. Sila nagtayo, sarili nila itinayo, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya maraming iglesia ngayon tayo ng tao. Di ba po sa Biblia nakasulat na pitong araw yung paggawa ng Diyos sa mundo? Hindi naman po literal. Hindi literal 24-hour days yun, iho. Hindi literal 24-hour days yun. Kung lalabas ganon, at tapos ginawa si Adan, lalabas wala pang 7,000 taon ng mundo. Di ba? Mali yun sa siyensya, mali yun Kasi ganito, ang mundo billions of years na rin. Ang ebidensyang ang mundo billions of years, yung mga diamante, yung diamond sa mundo, that is formed by constant pressure and heat dun sa carbon, yung ordinary carbon, can be turned into diamonds in billions of years. Constant exposure to heat. Kaya yung mga diamonds nagagawa sa ilalim ng lupa yung pinakamalalalim ng bahagi ng lupa. Doon na po form ang diamond, pati ang gold. Kaya yung gold at saka diamonds are proofs o mga ebidensya na ang lupa ay billions of years ago.
Hindi 24-hour day period yung 7 araw ng paglalang. Iba kasi yung araw ng Diyos kaysa sa araw ng tao. Parang ganito kapatid, para magkaroon ka ng ideya. Iba ang araw sa Venus, iba ang araw sa mundo. Ito basahin nga natin yan, Brother Joseph. Planet with the longest day. While the Earth takes 23 hours, 56 minutes, 4 seconds to complete one rotation, Venus takes 243.16 Earth days to spin once through 360 degrees. Tamo, ang isang araw sa Venus, 243 araw sa mundo. Ang lapit ng Venus sa Earth, magkaiba na ang araw Kaya yung araw natin dito, hindi yun ang araw ng universo. Iba ang araw ng Diyos, kapatid. Brother Lee, bakit po ba nagsa-sign of the cross ang mga Catholic? Nasusulat po ba yun sa Biblia? Alin yun? Pagka-sign of the cross po. Pagka-sign of the cross? Ganito kasi, pakinggan natin ang authority ng Catholic Church. Bakit daw merong sign of the cross? Hindi naman tayo mag-iimbento, hindi tayo maninira. Sa katisismo, ang sabi ganito. Sa pahina 3 ng maikling katisismo, meron pong nihil obstat ni Padre J.C. Abriol at imprimatur ni Padre Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano raw po yung tanda ng Santa Cruz? Ang ipag-adya mo sa amin, sa mga kaaway namin. Kaya pagkalimbawa, may nasa lubong na paru-parong itim. Bale, palabas ng bahay, nakasalubong ng asong itim, gabi. May umalulong na aso. Humidlat. Kasi pang-adya raw, yung pagkukurus, pang-adya raw sa kaaway. Di ba yun na nakalagay sa libro? Bakit pagdaan mo sa tapat ng simbahan, may kaaway ba ron? Isipin nyo. Isipin nyo kung anong klaseng aral yan. Ulitin natin, lagay natin. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano raw yan? Pang-aadya sa kaaway. Bakit pag nasa loob ka ng simbahan at natapat ka sa altar, nag-aantanda ka ng Santa Cruz? May kaaway doon. Yung pare. Di ba? Sasagot naman yung pare, malaki yung krus niya kaysa sa inyo. Pag-adyam mo ako. Yan po, analysis. Batay sa kanilang aral na yung antanda ng Santa Cruz pag-aadya sa kaaway. Kung yan pag-aadya sa kaaway, bakit nung nagpo-prosesyon, pagtapat sa'yo ng santo, nagkukurus ka? Nangyari, nakalagpas na yun, dahil prosesyon yun, tumatakbo yun. May nakalagpas na, hinabol pa sa kabilang kanto, nung matapat na naman yung santo, krus na naman uli. Ayan. Hindi ba kayo natatawa sa pinagkagagawa natin? Yan. Ganyan po. Mag-aral lang tayo ng totoo. Hindi ho tayo mapapabayaan. Itutuwid ng Diyos ang ating mga mali. Yan po isang maling aral ng Iglesia Katolika. Yung pag-aantanda ng Santa Cruz. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.